agahan lang po nila ang pagpunta po sa venue. Ma'am, ba't po ba nakapagpasya ang mga Pinoy dyan sa Japan na dalhin po ang maisog movement mula po sa Pilipinas? Meron po mga paggalaw sa Europa. Recently po, matagumpay yung kanilang event sa USA, sa New York. Ngayon naman po, dyan sa Japan. Yes, we just realized, paano ba, ano ba magiging ambag namin bilang simpleng mamamayan sa bansa natin. Now, we are living here in Japan, we are not in the Philippines, but we are totally affected. Dahil unang-una, nandiyan pa ang kamag-anak natin, nakatira sa Pilipinas, and then kami bilang OFW, mga residente sa iba't ibang bansa na nakatira ngayon, pag uuwi kami, is apektado kami at botante din kami. And ang laki-laki talaga kasi ng pagkakaiba nung panahon pa ni Tatay Digong at sa panahon ngayon. Kasi talagang we keep and holding doon sa sinasabi nila sa kampanya na continuity, diba? But it never happens. So, ano yung paraan namin na pwedeng marinig, no? Kasi ang objective lang naman talaga dito sa event na to is to inform Filipinos in Japan, not only in Japan but all over the world about the current situation in the Philippines. Na to amplify collective voice against the oppression of the current administration. Ibig sabihin, kaming mga Pilipino, hindi na kami tulog. Alam namin kung ano ang mga oppression na nangyayari at paggigipit sa ating administrasyon. Ma'am, binanggit po ninyong katagang oppression. Ano po ba ng mga balita o mga sinasabi niyo pong quote-unquote oppression na narinig po ninyo sa mga balita dito sa Pilipinas na kinukundina po ng mga Pinoy dyan sa Japan? Yes. Basically, talagang kinukundina yan ng mga tao dito, nanggigigil sila. Marami akong nakakausap, marami akong nakakausap talaga na yan, yung mga nakita niya sa picture ngayon, kami yung nag-kick off kay Tatay Digong dito. Organization yan ng the Bohemians United Supporters in Japan. So, lahat kami nagkaisa dyan na i-kick off namin si Tatay Digong dahil sa gusto namin ng pagbabago. And then, nung sinundan nga ng administrasyon ngayon na ang kanilang promise is continuity na hindi nangyari. That's very dismayado. Dismayado kami. Opo, maayong Yes. gabi po, si Admar po ito. Ma'am, Yes, Admar, ngayong gabi po. yung lugar po na pagsasagawaan ng rally, ano po ito, ma'am? Open field or isang gusali? It's a concert hall. Kasi po yung atake po ng ng event na ito is hindi sa kalsada po. It's a candlelight concert event. So, sa pamamaraan ng pag-awit, sa pamamaraan ng musika, is marinig natin yung pagkakaisa ng mga tao. So, hindi po kasya dyan, ma'am, yung hindi may papasok dyan yung mga truck, traktora, mga backhoe, mga payloader, Mga heavy equipment. mga heavy equipment sa kabuuan, hindi na po hindi. pwede. Hindi talaga. Wala silang magagawa at closed venue. Okay, ma'am, gaano kalayo yung mismong venue? Sa iba pang mga kabisera or sa iba pang mga malalaking syudad dyan po sa Japan, and as far as saan po yung mga nagpahayag ng kanilang pagnanais na makapunta dyan? Accessible ba yan? Madali ba yung mapuntahan agad-agad ng ating mga kababayan na makikiisa po dyan sa hakbang ng maisog? Yes, madali lang po talagang tuntunin yung lugar natin, no? Dahil ang venue natin is nasa Kanto area lang. It's inside Tamaken, which is katabi lang siya ng Tokyo. Napakalapit, napakadali. If you're from Chiba, if you're from Saitama, if you're from Tokyo, madali lang po talaga siya. Baba lang po kayo ng Orawa Station, labas kayo ng West Exit, 5 minutes walk lang po from the JR Orawa Station. It's very, very near and very, very madali lang po talaga siya na i-locate. Ma'am, dito sa Pilipinas, nitong mga nakalipas na mga maisog rally, meron talagang sumubok na hadlagan, no? Nabanggit ko nga kanina yung biro.
Doon din sa Amerika, meron ding sumubok. Diyan din po ba? Meron din po ba kayong parang na-experience o parang may gusto na mag-destabilize ng inyo pong inorganisa na hakbang ng Maisog Rally po dyan sa Japan? Merong mga but I don't consider it na malaki kasi yung mga nang-e-epa lang, Mhm. no? Ganun lang. But it's not talaga na like na may mga wala pa akong narinig as of now. Mhm. Peacefully, we are ongoing on our sa production, sa mga registration, sa mga inquiries, wala naman pong problema. Maliban lang dun sa mga nasa registration na alam mong maglalaro lang yun or gagawa lang yun ng eksena doon. Merong mga ganun doon. But everybody is welcome naman and we think naman na kaya naman i-control. Opo. Ma'am, how about yung ma'am? Yung sa mga dadalo ng mga VIP, sino po yung mga ma'am? Mga personalidad na nag-confirm na po? Marami po tayong speakers, we have Attorney Glenn Chong, we have Spox, Harry Roque, we have Dr. Lorraine Badoy, and we have Maharlika, and of course si Attorney Vic Rodriguez. Yes po. Mhm. And yung mga pupunta din po ba dyan, ma? May kukonsidera ba nila silang parang diretso na natin, mga nabudol? Yes. Mga talaga to yung mga dito. Kasi wala talagang choice noong 2022 kung sinong iboboto. Ako talaga, personally, hindi naman talaga ako supporter nila. I am for Sara Duterte. Kasi kay 2016, kami yung sumulong kay Tatay Digong dito. So, kay Sara naman, grabe full pledge ang suporta namin. Halos sa embassy na kami tumira nun for 1 month dahil nag-start ang dito, ang voting is 1 month, no? So, matagal-tagal talaga. So, binabantayan namin yung balota and everything. Pero, gayon pa man, unity So, kailangan suportahan. Pinagbigyan naman natin. But, hindi talaga wala talaga sa tama, wala talaga sa hulog. Ma'am, So, dismayado talaga kami. ano po masasabi ninyo sa mga opisyal ngayon na nagsasabi na hindi raw mananalo si VP Sara kung wala si BBM nung eleksyon? Tama ba yon? Actually, O baliktad? kung meron lang choice kami na iba na pwede namin iboto that time, hindi namin siya iboboto. At kung hindi dahil kay VP Sara, hindi talaga siya mananalo. Ma'am, ano pong mensahe Totoo yun. ninyo sa ating mga viewer at lalo po sa ating mga kababayan dyan sa Japan na hindi pala alam na may mga event ngayong weekend dyan? Sa lahat po ng mga kababayan natin dito sa Japan, please po magkaisa po tayo na join po tayo sa event natin. We call it Mamuhay Malaya Pilipinas, in celebration na rin po sa ating Independence Day. Please join us at makiisa tayo para marinig po ang ating boses. We have to stand up for what is right. We, Maisog, we always believe that democracy is a way of life. The complete absence of restraint is not democracy at all. Kaya po, sulong na po tayo June 8 at 1 p.m. Gate open at 12 at meron lang po tayong restriction sa time hanggang 5 o'clock lang po tayo. And after the event, we have press con and meet and greet po at Ginza. Pa any information po, kung meron kayong inquiry, just message me po or doon mismo sa TAPS. May nakalimutan ka, ma'am. Saan mapapanood ang inyong Yes. social media stream? I-plug po ninyo. Actually, live streaming tayo with SMNI.